Samantala, 6 na buwan bago ang presidential election sa Amerika, nagpahayag si US President Barack Obama ng pagsuporta sa gay marriage. Ikinatuwa man ng grupong ladlad ang pahayag ni Obama, hindi nila isinasantabi na posibleng may ibang dahilan ng presidente ng Amerika. Saksi si Joseph Moro. At a certain point, I've just concluded that for me personally, it is important for me to go ahead and affirm that I think same-sex couples should be able to get married. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang presidente ng Amerika nagsabing pabor siya sa gay marriage o kasal sa pagitan ng magkaparehong kasarian. Namulat daw ang mata ni President Barack Obama dahil sa mga kilala niyang gay couple na nasa isang tapat na relasyon. Naniniwala raw si Obama na hindi sapat ang civil union. Dito kasi ang proteksyon at benepisyo ay limitado sa kumikilalang estado o state, hindi tulad ng civil at church marriages na may pagkilala ng pambansang gobyerno ng Amerika. I had hesitated on gay marriage, in part because I thought civil unions would be sufficient, that was something that would give people hospital visitation rights and other elements that we take for granted. Dito sa Pilipinas, ikinutuwa ng grupong ladlad ang pahayag ni Obama. Gayunman, di raw nila isinasantabi na maaaring may iba pang dahilan kung bakit sinabi ito ni Obama na tatakbo muli sa presidential elections ngayong Nobyembre. Sinabi na ng katunggali ni President Obama sa Republican Party na siya ay against same-sex marriage. So si President Obama naman ay nangangailangan sabihin niya siya na ay for. Doon na naman si Remoto kung maisasaligal ang gay marriage sa Pilipinas. Ni hindi nga raw maipasa rito ang mga batas para pigilan ang mga hate crime at diskriminasyon laban sa mga lesbian, gay, bisexual at transgender. Pag sinasabi ni President Obama yan, tayo sa Pilipinas napapaisip no, na baka pwede rin dito yan, pero iba nga konteksto ng Amerika sa Pilipinas. At ngayon pa lamang, tutol na ang ilang grupo sa same-sex marriage. This is definitely against the original plan of God. So paano magkakaroon ng pamilya ang isang couple of the same sex? At saka pangalawa, morally, it's not really acceptable. Maingat naman ang pahayag ng Malacanang. Sa ngayon, ang itinuturing daw na kasal sa family code ay union ng isang lalaki at babae. Ang issue raw ng same-sex marriage ay nasa kamay na ng lehislatura. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Matapos maglipat bahay sa Santa Mesa mula sa San Juan, nagparehisto na bilang botante ng Maynila si dating Pangulong Joseph Estrada. Ano naman kaya ang mensahe ni Mayor Alfredo Lim kay ERAP na posibleng makalaban sa susunod na taon? Darito ang report. Matapos maglipat bahay mula San Juan papuntang Maynila, kumuha na rin ng Community Tax Certificate o Cedula si dating Pangulong Joseph Estrada sa City Hall mismo ng Maynila. Sinumahan siya ni Vice Mayor Isko Moreno na siyang napapabalitang running mate ni ERAP at ilang kaalyadong konsehal. Kasunod nito, diretso sa Comelec Office sa Arroceros Street si ERAP para ilipat ang rehistro niya bilang botante sa Maynila na requirement sa pagkandidato rito. Ayon sa Comelec, kung may kukwestiyon sa paglipat ni Estrada bilang botante ng Maynila, tatanggapin nila ito at maghihiring bago tanggapin si ERAP bilang botante ng Maynila. Saka pa lang daw buburahin si Estrada sa listahan ng mga botante sa San Juan. Nakakomply ko na lahat. Nakatira na ako sa Santa Mesa, sa Manga Avenue. Nag-register na ako. Meron na ako schedule dito sa Manila. Habang nagaganap ito, nasa tondo naman si Manila Mayor Alfredo Lim para pasinayaan ang Honorio Lopez Bridge. Matipid ang sagot niya tungkol sa posibilidad ng muling banggaan nila ni ERAP matapos magtapat noong 1998 elections. Ay bahala na mga mamamayan dyan. Hindi ko pwedeng masabi na ako mananalo o matatalo eh. At nanghinga ng reaksyon sa pagtambal kay ERAP ng dati niyang katiket na si Moreno. We are happy for them. Kaya si good luck nga eh. Unti-unti namang nakukumpleto ang senatorial lineup ng iba pang partido. Sa ngayon, pinakamarami na sa United Nationalist Alliance. Kahit hindi pa planchado ang pagsasama rito ni na Senador Coco Pimentel at ang nakagitgitan niya sa huling slot sa Senado noong 2010 na si Mig Zubiri. May mga napabalita na ring tatakbo sa Nationalista Party kahit pa sinabi ng leader nitong si Senador Manny Villar na maaga pa para pag-usapan ng eleksyon. Maging ang lakas kang PCMD, may mga posible nang patatakbuhin, bagamat bukas daw ito sa pakikipagsanib sa ibang partido. Nag-aayos na rin ang lineup ang Partido Liberal ni Pangulong Noynoy Aquino. Para sa saksi, Mark Zambrano nag-uulat. Samantala, sumailalim sa check-up si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Makati Medical Center matapos makaramdam ng paninikip ng dibdib. Saksi si Lea Alves.
Dahil sa idinadaing na pananakit ng dibdib at batay na rin sa rekomendasyon ng Veterans Memorial Medical Center, pinayagan ng korte si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na magpa-check up sa ibang ospital. Alas 8 ng umaga nang dumating sa Makati Medical Center ang kinatawan ng Pampanga. Sumailalim daw si dating Pangulong Arroyo sa computed tomography o CT scan ayon sa statement ng ospital. Kabilang sa mga namataang bumisita ang anak niyang si Anggaling Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo. The request was until the examinations are finished, but as to the extent of the exams, we have no idea. That's all up to the doctors. Habang nasa ospital si Congresswoman Arroyo, dinidinig naman ang kanyang kasong electoral sabotage sa Pasay. Dito, ipinarating ng abogado ni dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bedol na nagtatago na ang 4 nilang testigong election officer na magpapatunay raw sanang hindi umano ni obra ni Bedol ang resulta ng eleksyon sa lalawigan, alinsunod sa utos ni Arroyo at dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. 4 ang nagtatago. Ayaw siyang mamatay, ayaw mapatay. Pero patitistiguhin ko. Maging ang mga testigo raw na COMELEC na nasa pangangalaga ng Witness Protection Program, kinakabahan na rin daw dahil sa nangyari kay Alfred Mendiola. Ang pinaslang na carnap case star witness na nasa ilalim din ng WPP. So far as the other accused are concerned, kahit accused naman sila, syempre we are of course concerned of their welfare. Nauna nang sinabi ng Justice Department na tinanggihan ni Mendiola ang security detail na bahagi ng WPP. They have duties and responsibilities under the program because their coverage, it's not a unilateral matter. It has to be give and take. We protect them, but they also have to abide by our policies. Ako si Lea Alves, ang inyong saksi. Sa iba pa ring balita, tinuturing ng suspect sa pagpatay kay Alfred Mendiola ang nakababatang kapatid na bakilabot umanong carnap suspect na sina Roger at Raymond Dominguez. Kanina, nilibing na po si Mendiola. Saksi si John Consulta. Hanggang sa paghahatid sa huling hantungan sa carnap case star witness si Alfred Mendiola, tahimik na kinimkim ng kanilang mga kaanak ang sama ng loob. Nais man daw nilang maghuhumiyaw para sa hustisya. Hindi raw nila magawa sa harap ng kamera sa takot na sila ang isunod ng mga pamaslang sa kanilang mahal sa buhay. Ang pulisya, puspusan na raw sa sinasagawa nilang investigasyon. At kanina, lumabas sa cross-matching ng PNP Crime Laboratory na ang basyong na-recover sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Mendiola galing sa kalibre 45 baril na nakuha sa compound kung saan naaresto si Ryan Dominguez at 3 ibang kasamahan. Si Ryan ay kapatid ni Raymond at Roger Dominguez, mga akusado sa kasong car theft with homicide kung saan star witness ang napatay na si Mendiola. Dahil dito, kabilang na si Ryan Dominguez sa mga itinuturing na suspect sa pagpatay kay Mendiola. There is a possible motive. Una ho yung Alfred Mendiola, yung testigo sa kapatid. At hindi ho natin inaalis na meron pang ibang alam, yung Alfred Mendiola. Kakasuhan din siya, kaugnay na natagpo ang shabu, mataas sa kalibre ng baril at mga sasakyang hindi nakarehistro sa kanilang pangalan na natagpuan sa lugar kung saan siya naaresto. Pinabulaanan na ng DILG na tanim ang mga ebidensya na siyang hinala ng ina ni Ryan. Nakakulong pa rin si Ryan sa Bulacan Provincial Jail. Una na niyang itinanggi na sangkot siya sa pagpatay kay Mendiola. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Mahigit 50 patay sa kambal na pagsabog sa Syria. Sa showbiz saksi, cast ng The Road, rumampa sa red carpet premiere ng kanilang pelikula sa LA. At kakaibang ritual sa mga sanggol sa India, tunghayan. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.